Purihin ng Diyos. Isang mapagpalang araw pong muli sa lahat po ng tagapakinig ng ating pong pinakahihintay na programang Araw-Araw na Pagpapala. At tunay nga nagpupuri ako sa Panginoon dahil tunay nga kahit ako nabe-bless po sa pakikinig ng mga naririnig kong aral sa dito po sa programang ito. Kaya ngayong araw po, salamat at nagkaroon muli ako ng pagkakataon para magbahagi sa inyo ng isang aral na aking natutunan at ito po ay aking natagpuan sa aklat ng unang Kronika, talatang 28, talatang 20. 1 Chronicles chapter 28 verse 20. At ganito po ang sinasabi doon. And David said to his son Solomon, Be strong and of good courage, and do it. Do not fear nor be dismayed, for the Lord my God will be with you. He will not leave you nor forsake you until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. So napakaganda po na pinaalalahanan ng ni Haring David, no po? The great King David, ang kanyang son na si Solomon, no po, na sa gagawin niyang misyon, no, sa pagtatayo ng templo ay dapat maging taglay daw po niya ang mga katangiang ito. Na dapat maging matapang siya at huwag siyang magkaroon ng takot. At yun nga po, no, ang aking topic ngayon, about fear or about takot. Na dapat tayo pong mga nagtitiwala sa Panginoon ay dapat nga pong na-eliminate na natin ito. Hindi na daw po dapat natin ini-entertain ang takot sa ating mga puso na nilalagay ng kaaway. So, ito po isang damdamin na umiiral sa kasalukuyan. Ano? Ito po ay nararanasan ng pangkakalatan dahil sa mga nakikita at naririnig. Ito po ay marahil ay galing sa iba't ibang opinyon. No, kaya minsan nalilito tayo at minsan ito na rin nagiging daan upang magkaroon tayo ng takot. So, maaaring ito rin ay dahilan ng mga bagay na walang katiyakan. Ano po? Kagaya nga po ng mga pangyayari sa kasalukuyan sa napapanood po natin ngayon, ano po, sa telebisyon at balita sa iba't ibang bansa sa mga kasalukuyang nangyayari sa kanila. Sa Biblia, ito ay isang paksa na mahalagang dapat matutunan po about fear. Dahil ito ay kadalasang nagiging dahilan ng pagbagsak at pagkawasak ng mga nagtataglay nito. Alam niyo po, maging ang alagad ng ating Panginoon ay meron din po sila nito, no? Marami rin silang kinatatakutan. Takot sila sa bagyo, takot sila sa hangin, takot silang magkulang sila sa kanilang mga probisyon, at minsan ay natakot nga rin sila sa ating Panginoong Hesukristo nung nakita nilang naglalakad sa tubig at napagkamalan po nila itong multo. Po? Kaya dapat po natin matutunan talaga ano ba talaga ang fear. Ang fear o takot po ay isang emosyon na talagang tayong mga tao ay natural na nagtataglay nito. Okay? Ang tao po ay natatakot sa isang bagay na ayaw niyang mangyari. Ito po yung maaari niyang maging katakutan. Kaya ang fear, kung titignan po natin, ay nakakatulong sa isang banda dahil naunawaan natin, no, na mayroong papalapit na panganib, no, kaya natin nararamdaman ang bagay na ito. Pag-aralan ko nga po sa Biblia, sabi nga po mayroong 365 or 365 times na binanggit ang word na fear. So kung tutuusin po, kung ang 1 year is equivalent to 365 days, ang isang taon, parang araw-araw po talaga pinapaalala sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot. Okay, so marami pong klaseng takot, no? Aking babahagi na lamang po ito at alam kong sa ilan sa atin nakaka-relate po tayo dito. Nandiyan po yung fear of social phobia, na po. Ang isang taong meron daw po nito ay yung nagpapatuto sa kanyang relasyon sa paligid o kanyang social anxiety because natatakot sila, no, na makisalamuha dahil baka hinuhusgahan sila ng mga taong kanilang nakakasalamuha. Meron ding fear of heights. Alam na po natin yan, yung mga takot sa matataas, no? Na matataas na lugar. May mga taong mga takot sa mga hayop, no po? Isa rin po yan sa mga fear. Meron naman yung meron din mataong takot na lumipad, no? Yung experience na sumakay ng sasakyang lumilipad. Meron din pong takot sa kadiliman, no po? Ako nung bata ako madalas diyan, buti na lang hindi na ngayon. So meron din pong takot sa pagkakaroon ng sakit, kagaya nga po
sa panahon ngayon. Kaya marahil ito po yung aking pinatalakay ng Panginoon sa akin dahil sa panahon nito, maraming natatakot na mahawaan o magkaroon ng sakit na umiiral. So meron ding takot sa dugo. Yung may taong makakita lang ng dugo, natatakot na, no, at kinakabahan na. At meron din namang takot sa mga iba't ibang panahon. No po? May mga taong makarinig lang ng kulog at kidlat, natatakot na. Meron din palang takot na ganon. At ang pinakahuli dito, yung takot na mamatay. No po? Yan po isang bahagi rin ng matututunan natin sa tungkol sa pagkakaroon ng takot. Meron talagang taong takot ding mamatay. Sabi po sa Isaiah 43 verse 1, "Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine." God actually commands us not to fear or worry. So, ang huwag matakot na sinasabi po sa Biblia ay utos ng Diyos. So, dapat natin itong sundin na tayong dapat mga nagtitiwala sa Kanya, mga anak niya, at iniingatan niya ay huwag daw dapat matakot. Okay? Karagdagan din po sa Isaiah 41 verse 10, "For I am your God. I will strengthen you." Palalakasin daw tayo ng Panginoon. "I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Do not fear the king of Babylon, of whom you are afraid. Do not fear him." Inuutos po sa atin ng Panginoon. Wala talaga tayong dapat katakutan. Nakikitang bagay man o hindi, basta tayo po ay nasa katotohanan ng salita ng Diyos na itinuturo niya sa atin. So, hallelujah. Kaya, ano ba ang dapat natin gawin pag dumarating daw po yung mga ganitong kalagayan? No? Isang bagay daw po kinakailangan talagang magpahinga tayo. No? Kailangan muna nating tumabi at pag-isipan ang mga bagay na ito na ating wag nating bulay-bulayin yung pagkatakot. Ang ibig ko po sabihin, hallelujah, maaring tayo po maglakad-lakad, no? Kung ano yung bagay na makakapagparelax sa atin, yun po ang ating gawin. At mahalagang ding bagay kapag dumarating yung takot sa atin, wag daw po tayong magpapanik, no? Huwag tayong magpanik. Kailangan tayo huminga ng malalim, no? At isang tabi natin talaga itong takot na ito. Meron nga daw pong paraan na dapat gawin. Kung maaari, no? Ilagay mo daw yung iyong kamay sa iyong stomach and then huminga ka ng malalim hanggang sa mahinga mo ang lahat ng mga kaba at itong mga bagay na nagiging dahilan ng takot sa iyo. Kaya nga po mahalagang harapin daw natin. No? Harapin natin yung takot, wag natin itong iwasan. Habang ito iniiwasan mo daw po, lalo ka nitong hahabulin. Kaya dapat po na matutunan po nating harapin ang mga bagay na kinatatakutan natin dahil kasama naman natin talaga ang Panginoon para alisin ang lahat ng ito. Praise God. So, minsan isipin na rin daw po natin yung kung ano yung pinakamalalang maaring mangyari. Ihanda natin sarili natin hindi dahil inaasahan natin ito yung magaganap, kundi mailagay natin sa isip natin na kahit gaano kalaki ito, tutulungan tayo ng Panginoon para malagpasan ang lahat ng mga bagay na ito. Okay? At huwag daw po nating isiping maging perpekto. Lahat po talaga tayo may takot. No? Huwag tayong mabuhay na nai-stress. Lahat po talaga tayo ay mayroong mga bagay na inaayos sa ating buhay. Kaya chill lang, sabi po nila. Maging panatag tayo at lagi tayong manahan sa kapayapaan ng Panginoon. At kapag may ganitong pangyayaring ginagawa ko po kasi, nag-iisip ako ng mga lugar na masasaya. Yung mga masasayang bagay na magbibigay sa akin ng kahinahunan at kapayapaan. At tulungan natin ng ating sarili, na ialis ang ating sarili doon. Kaya napakahalaga, mag-meditate talaga ng salita ng Diyos. At isang bagay nga din po yun. Kung meron tayong mga bagay na alalang maganda, sa nakaraan, yun po ang pagbulay-bulayan natin at makakabawas ito ng takot natin. At pwede pag-usapan po natin, maghanap tayo ng mga tao na pwede nating ibahagi kung ano yung mga bagay na ito na pinagdaraanan natin at hilingin natin magkaroon tayo ng kasama sa pananalangin. Pang meron tayong backup sa prayer. Yun po. And then, yun nga po, reward pa rin natin ang ating mga sarili. Pag dumarating tayo sa ganitong mga punto at nalampasan natin ito, i-reward natin yung ating mga sarili ng kahit mga maliliit na bagay. Talagang have a good night's sleep, di ba?
kumain tayo ng gusto natin, huwag naman tayong susobra. So, baka maging peer naman natin yung pagtaba. Sobrang kalusugan. So, praise God. So, yun po yung mga bagay na aking mga natutunan para maalis po natin ang mga takot na ito. So, ano ang takot na hindi matatakot? Sabi ko nga po kanina, ito po yung emosyon. Huwag tayong matakot doon sa mga bagay nilalagay ng kaaway sa atin. Dapat na magkaroon tayo ng malinis na budhi. Okay? Upang kaya nating harapin yung mga bagay na ito na alam po natin kasama natin ng ating Panginoon. So, anong nagagawa ng takot? Kagulumihanan. So, bakit meron tayo nito? No, yung takot at kagulumihanan. Ang dalawang bagay nitong nagbibigay sa atin ng babala na may nakaambang panganib. So, kung titignan po natin, sa isang banday nakakatulong po na meron tayong ganitong emosyon. Upang sa gayon ay meron tayong paghahandaan na kakayahan, no, para harapin yung mga dumarating sa atin nagiging dahilan ng ating pagkatakot. Ngunit sapat na nga ang pangako ng Panginoon at sinasabi nga niya sa kanyang salita na ang labanan ay sa akin at ang tagumpay ay sa iyo. Ang buhay po ay merong pagpili na po. Life is full of choices and decisions. No? So, kinakailangan, anong pipiliin mo? Matakot o magtiwala sa Panginoon? Kung ako po, ang pipiliin ko, ang magtiwala sa Diyos. Po? Kaya ngayong gabi, pinaniniwala na walang takot ang maaring dumaig sa atin o maaring magpabagsak sa atin bilang mananampalataya dahil tayo po ay nasa victory side of the cross. Kaya dahil po sa bagay na yan, lahat po sa atin ngayon ay nais kong ipanalangin upang magkaroon tayo ng katiyakan, sama-sama nating deklara na tayo po ay mananagumpay at kailanman ay hindi magtatagumpay ang takot laban sa atin. Tayo po ay manalangin. No? Hayaan nyo, ipanalangin ko po kayo. Dakilang Diyos, sa araw pong ito kami po dumudulog sa inyo dahil alam po namin, Panginoon, na kayo nga po, Panginoon, ang walang takot na sumuong, O Diyos, sa lahat po, Panginoon, ng pagsubok, Panginoon, maging ang krus ng Kalbaryo, upang harapin, Panginoon, ang pinakamalaking kaaway at maaring katakutan namin, Panginoon, ang parusa ng kasalanan. Ngunit salamat na lang sa iyo, Panginoong Hesus, dahil ibinigay mo at inialay mo yung sariling buhay upang magkaroon ng katiyakan na kami po, Panginoon, ay tunay ngang nilinis na sa lahat ng kasalanan ito. Tinubos mo na kami sa mga pagkakasala namin, Panginoon. At dahil dito, Panginoon, hindi kami matatakot sa anumang mga bagay na nilalagay sa amin ng kaaway, maging si Satanas. Lord, maraming pong salamat. Hallelujah, na ang aming pong pagkakatawag ay inyong iniingatan, Panginoon, bilang mga anak ng Diyos. Kaya sa araw na ito, dinideklara po namin na ikaw takot ay tapos na sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. We destroy you right now in the name of Jesus Christ, Spirit of truth, Spirit of intimidation in the name of Jesus Christ. Ikaw ay talunan at ikaw hindi na magtatagumpay sa sino mang mga anak ng Diyos na lubos na nagtitiwala kay Jesucristo. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong banal na dugo na naglilinis po sa amin, Panginoon, at patuloy na nagsasanctify sa aming mga buhay upang kami nga po, O Diyos, ay tunay ngang magamit nyo rin, Panginoon, ng walang takot sa pagsunod sa inyo, Panginoon, at gawin ang iyong kalooban at ang mga misyon na pinagkatiwala nyo po sa amin. Salamat po. At dahil dito ay may kaakibat po, Panginoon, at reward ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami nga po hindi nyo iiwanan at hindi nyo pababayaan sa anumang uri ng labanan, Panginoon. Bagkos, Lord, ay ang pagpapala mo ang patuloy na bubuhos sa aming mga buhay. Dinideklara ko po ito, Panginoon. Hallelujah, nang may papurit pa. Salamat sa lahat po ng mga nakikinig. Hallelujah, ngayong itong pag-aaral na ito, O Diyos. Kaya sa iyo lamang ang lahat ng kalwalatian at kadakilaan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ito pong aking idinideklara, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. So kung nakuha nyo po ang mensaheng ito at ito po ay nakapagpabuti sa inyo, pinagpapasalamat na muli ay nagkaroon tayo ng matagumpay na pagbabahagi ng salita ngayong araw nito. Kaya God bless po sa inyong lahat. Hallelujah.